Hi everyone, hello friends. Welcome back to my YouTube channel. This is Attorney Frank, your lawyer on the go. In this video, let's talk about what really happens during your biometrics appointment at Parcal Mall, Asiana City, Parañaque. Ano po ba ang biometrics? Sa mga hindi pa po nakakaalam, during the biometrics appointment doon sa Parcal Mall, kukuhanan po tayo ng fingerprints. So there will be fingerprint scanning. And of course, kukuhanan din po tayo ng picture doon sa Visa Application Center sa Parcal Mall. What to bring during your biometrics appointment? So kailangan hindi po natin makalimutan yung mga documents na ito. Of course, number 1, yung DS-160 confirmation page, yung merong barcode, yung merong application ID. Huwag din po natin kakalimutan yung appointment confirmation, yung maraming pages na appointment confirmation. And of course, yung passport po natin, wag po natin kakalimutan. And other lists would suggest na kailangan din daw po dalahin yung photo, yung passport-sized photo na in-upload po natin doon sa portal when we filled out our DS-160. In my case, dinala ko pa rin po to be sure. But nung nasa loob na po kami ng Visa Application Center, hindi na po siya hinanap ng staff. Now, please do take note na bawal po magdala ng bag doon sa loob mismo ng Visa Application Center. So, actually napansin ko po yung mga nakapila na doon sa Parcal Mall, meron po silang mga kasama. Kasi sa kanila po nila iniiwan yung mga bags at yung mga gamit nila. And again, please be reminded, bawal po ang smartwatches. Only analog watches are allowed. Bawal yung phone. Any electronic devices, bawal din po. And wag po kayong mag-alala kung mag-isa lang po kayo doon. Meron po actually tayong pwedeng mapag-iwanan ng mga gamit at saka ng bag natin. So, baggage house po, malapit lang din po doon sa Visa Application Center. Ipapakita ko po sa inyo. Ito po ang baggage house. Sobrang lapit lang po sa Visa Application Center. 150 pesos only. Good for 3 hours na po yun. So this is Parcal Mall. Dito po ako binaba ng taxi driver. At sa inyo po nakikita, ito pong binilugan ko na may tinuturo ng arrow. Yan po, dyan po actually nagsisimula yung linya kapag turn nyo na po para pumasok sa Visa Application Center. So tatawagin naman po kayo ng staff, huwag kayong mag-alala, meron pong mag-a-assist ho sa inyo doon. Dahil maaga ho tayo, let's explore the place. At kung mapapansin niyo, dyan po sa kanan yung nilagyan ko po ng arrow, dyan po nakapila ang early birds. Sa pila po, mapapansin po natin na wala po talagang nagdadala ng bag at kung ano mang maraming kagamitan. So yung dala-dala lang po natin is yung mga documents lang po. Actually, naka-folder lang. In my case, naka-folder lang siya. Yung mga papeles at saka yung passport. Hindi na po ako nagdala ng bag at kung ano-ano pa, iniwan ko po siya doon sa baggage house. So, mura lang po, 150 pesos. Good for 3 hours na po yun. What's the process at Parcal Mall Visa Application Center? Madali lang po, hindi po komplikado. Sobrang easy lang po talaga ng proseso doon. I would suggest na pumunta ho kayo ng maaga, wag po magpapalit. Pagkadating nyo po sa Parcal Mall, actually mapapansin nyo, marami na pong pila. Mahaba-haba na po yung pila. Magtanong-tanong lang ho kayo doon na obvious naman kung saan po yung Visa Application Center. Kasi meron siyang mga stand na mapapansin nyo, merong mga nakalagay na time, merong 10 a.m., 10:30, 11. So, that would really suggest na nandoon po yung pila for the Visa Application Center. In my case po, 10 a.m. po yung schedule ko for the biometrics. Dumating po ako doon 9 a.m. Sinigurado ko po na maaga ako. And then, when I got there, iniwan ko na po yung gamit ko doon sa baggage house. And then, coffee lang muna while waiting for my turn.
Meron pong mga linya doon, again, nagtanong lang po ako sa mga staff, then sabi ko, dito po ba yung linya for Tech AM? So dun po ako pinatila, and then while waiting doon po sa linya ko, meron na pong mga staff na nag-gather ng information, meron silang binibigay na stub. So, bibigay po yun sa inyo. And then, i-check din po nila kung talagang kompleto po yung documents na dala ninyo for the biometrics appointment doon sa loob ng Visa Application Center. At kapag nasigurado na po ng mga staff na kompleto po yung mga dala-dala po natin na documents, by group po, pinapapasok na po tayo doon sa Visa Application Center. So, in our case, parang by group of 5, usually mas madami, depende sa kung marami ng bakante doon sa loob. So, pinapapasok na po yung mga tao doon sa door, papunta sa taas, kasi yung yung Visa Application Center, parang nasa may second floor po. So, by group, pinapapasok na po tayo doon. Now, kapag nasa loob na po tayo ng mismong Visa Application Center, nothing complicated. Another pila na naman. We're just waiting po para sa fingerprint scanning and taking of your photo. Of course, I think yung photo na kukuhanin doon sa Visa Application Center ay yun po yung gagamitin para sa US visa natin sakaling ma-approve po yung application natin. At sa loob po mismo ng Visa Application Center, you just have to be patient kasi of course meron mga linya, pero hindi naman po siya sobrang ganoon katagal kasi marami pong windows doon. So at kapag turn na po natin, tatawagin lang po tayo, i-assign po tayo kung anong window tayo. Wala na pong kahit anong interview, hihingiin na po actually yung passport natin at saka yung DS-160 confirmation page at saka yung appointment letter. And then, mabilis lang, fingerprint scanning lang, lalapat lang po natin yung mga daliri natin. And then, photo capturing, bibigyan naman po kayo ng instructions. And then after that, lalabas na ho kaagad. Very simple lang po yung proseso doon sa VAC or Visa Application Center. Here are some tips before going to your biometrics appointment. Of course, number 1, siguraduhin muna before leaving your house or before leaving your hotel na dala-dala po natin ang lahat po ng mga documents na kailangan. Of course, make sure dala-dala po ninyo ang inyong passport at saka yung DS-160 confirmation page at saka yung letter of appointment. And if you wanna be sure, pwede nyo ring dalahin yung passport-sized photo na same doon sa in-upload po ninyo sa portal when you filled out the DS-160 form. So, lagi ko po siyang i-emphasize na huwag hong kalimutan kasi based on experience, meron po akong nakita doon na natagalan sila. Kasi hindi pala nila dala yung mga documents. Yung iba, yung passport lang yung dala, wala yung DS-160 confirmation page. So, naghahanap pa sila kung saan kaya sila makakapag-print. So, ayaw naman ho natin na merong mga aberya or problema during your biometrics appointment. Of course, dumating ng maaga, please arrive early. And, syempre, dress neatly and comfortably, yung decente at saka malinis ho. Yun lang. Hindi naman kailangan pabonggahan ng suot doon. Simple lang po. Basta malinis at saka decente. Again, kung mag-isa lang po kayo at wala ho kayong kasama na mapag-iiwanan ng mga gamit ninyo, yung bag ninyo, meron po tayong pwedeng mapag-iwanan. Yung baggage house, sobrang lapit lang po doon sa Visa Application Center. Mura lang po, 150 pesos, good for 3 hours. Friends, maraming salamat po sa panonood ninyo sa video na ito. And to continue to support this starting channel, please like and subscribe po. And please, you may also share it sa mga tao din po na may plano na mag-apply ng US visa para maging guide din ho sa kanila. So, that's it for this video. Sa part 3 naman, pag-uusapan po natin yung US Visa Interview Day. Doon po mismo sa US Embassy sa Ermita Rojas Boulevard. So sa part 3, pag-uusapan po natin yung proseso at saka kung ano po yung mga tips na kailangan nating malaman para
magkaroon ng malaking chance na ma-approve po ang ating US visa application. And yun lang ho for today's video. Thank you everyone. See you in the next one. Bye-bye. Tara kape? As a certified coffeeholic,